Alamin natin mula sa kanyang abogado, si Attorney Rian Balisi, abogado ni dating Senador Bong Revilla. Attorney Rian, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang morning Ka Jerry, magandang morning din Ka Tunying at good morning din sa ating lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay. Meron daw kayong parang petition for bail. Ano bang status nun? Opo, dun po sa naunang malversation case laban po kay dating Senador Bong Revilla, naghain po ang aming legal team ng petition for bail noong Biyernes, February 20, 2026 ano. Pero yung kaso na yan ay scheduled pa lang for pre-trial sa March 6 kung di ako nagkakamali. At yung aming petition for bail na aming inihain nung Biyernes ay i-schedule pa po ang mga pagdinig pagkatapos po ng pre-trial. Para lang po mas maintindihan namin, meron kasing mga kaso na hindi siya pinayagang magpiyansa at meron namang pwede siyang magpiyansa. Ilan po ba yung mga kaso at alin-alin po yung bailable at non-bailable? Tama po, yung binabanggit ho nating malversation case kanina, yun po ay non-bailable dahil po sa ang charge sa kanya ay malversation complexed with falsification of public documents. Yan po ay non-bailable. Pangalawa, meron din po siyang graft case sa 4th Division naman po ng Sandigan Bayan ngayon. Referring to the same project, yan po ay bailable. At naipabalita na po na siya po ay nagpiyansa noon sa kanyang graft case. Ngunit bukod po dyan, sa dalawang kaso na yan, meron po kaming hinaharap na plunder case. Ito po ay under preliminary investigation before the Department of Justice. At meron din isa pang malversation case na nagsumite na ho kami ng counter affidavit, I believe last month. And based ho sa press release ng Department of Justice, ito po ay submitted na for resolution. Yung pong plunder case at pangalawang malversation with falsification case, yan po ay mga non-bailable offenses po. Na pending pa sa DOJ but submitted for resolution. Tama po. So kung mabigyan man pala kayo ng pagkakataon dun sa petition for bail sa malversation, meron pang susunod na kasong isasampa, maring umabot sa korte, yun nga yun sa plunder. Opo, tama po yan. And second malversation. And second na malversation. So lahat po ng kasong ito, Attorney Rian, ay galing dun sa testimonya ni Yusek Bernardo? Tama po kayo. Lahat ng mga kaso na idinadawit si dating Senator Bong Revilla ay pawang mga base sa testimony ho ng dating Yusek Bernardo. Tama po kayo. Wala pong ibang... And the only thing that links him is that testimony without any other basis as we can tell. Ganun po. As in, walang corroboration, walang any other witnesses na magsasabing, tama yung sinabi ni Yusek Bernardo. Wala pong iba. Doon po sa plunder case, kung mamarapatin po ninyo, and I will not comment any further dahil po yung mga rules on sub judice, masasabi lang ho namin na may aid and driver ho siya na may affidavit. But as far as the link to Senator Bong, it's just the affidavit of Yusek Bernardo. And I think nabanggit na ho yata sa balita noon na so far ay merong mga 5 or 6 affidavits na ho si Yusek Bernardo laban kay Senator Bong, and we have analyzed and dissected. Talaga pong nag-iiba-iba kumbaga man nag-iiba-iba man or nadadagdagan in order to fill in some inconsistencies. Yan po yung aming paningin dyan. I-educate nyo nga kami doon bilang isang abogado. Kapag ka po ba ang testimonya ng isang testigo ay marami at iba-iba at ina-amend every now and then, ano po bang dapat maging pakahulugan namin doon na nakikinig? At saka nung husgado Ng mismo? husgado,
ayaw ho natin pangunahan kung ano yung magiging appreciation ng korte kung sakasakaling umabot sa puntong iyon. But as far as we can assess as early as now, even during the preliminary investigation, kung ikaw affidavit, ikaw witness, no, execute ka ng affidavit supposedly based on what you know, on your personal knowledge and whatever basis you have, like documents, kung meron man, nakapagtataka na sa susunod na affidavit may inconsistency na kunyari sinasabi doon na hindi pala nangyari itong event na ito sa aking previous affidavit, nangyari pala ito sa ibang panahon. Yung palang sinasabi ko na isang punto dito hindi pala nangyari sa panahong yan, or nagkamali ako na ganito po yung nangyari, yung ganun. We cannot go into the details, but as far as we can assess, ganun po yung kanyang ganun po yung kanyang nagiging kwento. And we would like to believe na hindi ito parang basta-basta na lang iniiba. Kumbaga man parang ang basa namin, kung ang isang testigo paiba-iba ng kwento, as far as we can assess at this point in time, syempre ito yung posisyon ho namin, naapektuhan para sa amin yung credibility at kung talaga bang accurate or tama yung kanyang sinasabi. So para sa amin, kung ito ay talagang inconsistent, na sa tingin namin ay inconsistent, dapat hindi ito bigyan ng mabigat na evidentiary value, kumbaga man, pagdating sa assessment, whether in the preliminary investigation stage or mas lalo na pagdating sa husgado. Nangyayari ho pala yan, na kahit na nasa husgado na, yung mga signed affidavit, mga sworn affidavit, binabago pa. Mga affidavit na dapat pinag-isipang mabuti, tinulungan ng abogado para isulat, tapos mababago at mababago pa rin. Nangyayari ho pala yun. Nangyayari. Ito na nga ho yung nangyayari ngayon, at nakapagtataka sapagkat in the 6 affidavits, kung hihimayin mo yan, para sa amin, nagkakaroon ho ng inconsistencies on material points. We will just leave it at that. We would not want to preempt the appreciation of the DOJ and in as far as the preliminary investigation is concerned dito po sa plunder case. Kumusta po si Senator Bong ngayon, health-wise? Lumalaban po. Syempre, inconvenient. Hindi maganda yung sitwasyon compared sa kanyang regular daily life. Syempre, nakapiit dun sa QC jail dormitory. Pero syempre, alam naman natin, gusto ko lang din idiin na nung lumabas itong mga akusasyon at mga charges against him, the first thing that he did when there was a warrant of arrest was to surrender. It's actually a testament to his respect for the process. Go through the process. Kung talagang inosente ka, harapin mo yan. At ganyan ho yung kanyang ginagawa ngayon. Syempre, it's an everyday battle as far as he is concerned, mentally, psychologically. Pero ang masasabi ho natin, kung talagang malinis ang konsensya mo, talagang wala kang takot na harapin, wala kang takot na you undergo the process. We respect the process, the judicial process, the administration of justice. At yan po yung aming ginagawa sa lahat ng mga kasong kinaharap ni Sen Bong ho ngayon. So kung meron pong pre-trial pa lamang, attorney, kailan po darating yung panahon na magkakaroon sila ng parang showdown, meaning si Senator Bong at saka po si Yusek Bernardo? Accuser niya. And the accuser and the accused. Pagdating ho dun sa pre-trial on the graft case, pagkatapos po ng pre-trial, trial na ho yan. Pagdating naman dun sa malversation case where magkakaroon pa ng pre-trial sa March 6 at didinggin ho ang aming petition for bail pagkatapos, expectedly, if these witnesses, including the former undersecretary, will be presented in court, magkakaroon ho ng confrontation yan sapagkat
isa sa mga karapatan ng akusado is to confront the witness face to face. So, magte-testify ho yan, i-cross-examine ho yan, at ganun ho yung magiging proseso po doon. At mangyayari po yun, expected, inaasahan niyo ba to na mangyayari, say, Anytime soon? Anytime soon? The way things are going po, and if we look at the schedule, siguro ho, next month, baka magsimula na po yung mga pagdinig na yan.